bilang stepmother namin ni Kalingap Dan, ano ang nafe-feel mo? May times ba na di okay pakiramdam mo sa amin the way na makitungo kami sa'yo? Nung time na na hindi pa ho kayo totally kilala, lalo na si mama mo. Pag syempre hindi mo maiwasan din syempre legal Overthink. Oo, sabi ko, okay lang siguro. Marami. So, hello guys! Welcome back to my channel. So, today kasama natin, syempre, si Tita Elena naman. Ayan, siya naman po ang ating i-interviewin. So, Tita Elena, kinakabahan ka ba? Medyo. Kasi malupit ka mag-interview eh. So, ano lang to guys, yung mga sagot namin dito ay pagiging totoo lang. So, kung ano man po ang opinion nyo sa amin, pwede naman po kayo mag-comment dyan. Pero yun, hindi po yan nagmamatter sa amin. Dahil ang nagmamatter sa amin, syempre, yung feelings lang ng family namin. So, syempre, unang-una, Tita Elena, ilang taon ka na? 40 years old. 40? So, ilang years ang agwat nyo ni Kuya Brooks? 20 years ang gap namin. 20 years. Malaki din, ha? So, age doesn't matter talaga. So, ano ang work mo before? Sa High Precision Diagnostic as lab clerk, Ilang years ka dun? mga 7 years. Ang tagal. So, saan kayo unang nagkita ni Kuya Brooks? Sa jeep. Wow! Kasi si Kuya Brooks dati siyang jeepney driver. So, ayun, mahilig ako kasi sa sa music. So, ayun, naghahanap talaga ako ng jeep na may music. And then, mahilig ako sumakay talaga sa harap ng, ng jeep. Oo, sa katabi mismo ng driver. So si Kuya Brooks yung tipong driver na yung naririnig natin sa may mga jeep, no? Tapos nagpapatugtog, taray. So, paano naman nagsimula ang love story nyo? Nung time na namamasahin na ako, ayun niya tanggapin yung pamasahe ko. Binalik niya sa akin. Tapos, binigay niya sa akin yung cellphone niya. Sabi ko, bakit may libreng cellphone? Natawa nga siya that time nun eh. Tapos sabi niya, hindi, kukunin ko yung cellphone number. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta kunin ko lang. Yun, doon nag-start. Wow! Binigay ko naman. Pero yung number na yun, hindi yun sa akin talaga cellphone kasi nung time na yun nawala yung cellphone ko. So, di bali cellphone yun ng kapatid ko, yung gamit-gamit ko ng time na yun. Nung time na unang-unang kita mo kay Kuya Brooks, anong first impression mo? Naisip mo ba na parang naging crush mo din ba? Nagkagusto ka ba? Or parang Hindi. wala Hindi lang? Kasi, ayoko kasi ng magka-jowa ako ng may edad, yung gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos syempre, hindi ko pa kilala talaga siya. Inisip ko talaga, meron na siyang asawa. So, ayun nga, ilang months ka niligawan ni Kuya Brooks? Siguro magti 3 months ata. 3 months. So, nang nalaman mo na, yan, may asawa na si Kuya Brooks at hiwalay siya, may 2 anak, anong naisip mo that time? Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa magiging, sa mga anak mo? Sabi niya, nagpaalam ako sa kanya. Yung matagal na kaming hiwalay talaga. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, gusto magpakilala agad kita sa anak ko. Yun, on that time, nung day na yun, ng gabi, pinapunta kami doon sa inyo. Yung naalala mo sa mini park. Yun. Oo, hindi ko na masyado naaalala yung buong nangyari. Pero ang alam ko, basta sabi ni Papa, may papakilala daw siya sa amin. Yun yung time na yun na yung time na sinagot ko na siya. Kasi makulit na siya sabi niya sa akin, huling pagkikita natin to, tas sagutin mo lang ako kung oo o hindi. Sorry ni Kuya Brooks, may pagbabanta. Para hindi na daw niya ako guluhin, ako kulitin, gano'n. Wow! So, eto naman, si Jerlyn, kamusta nung nalaman niyang may bago siyang stepbrother, stepsister? Yun, masaya siya kasi sabi niya boring daw ng life. Okay sa kanya. Okay. Natuwa So, siya. nung nalaman naman ni Kuya Brooks na gano'n din, meron kang anak, anong sinabi ni Kuya Brooks? 4 years muna bago niya nalaman. 4 years kayo bago nalaman ni Kuya Brooks? Tinago ko sa kanya. Anong reaction niya nung nalaman niya? Kasi that time, medyo hindi kami naging okay that time. Umalis ako sa bahay. Pumunta ako sa tita ko. And then, hinanap niya ako. Tapos doon niya nalaman sa tita ko na may anak ako. Ba't Kaya hindi nung mo nalaman- sinabi agad kay Kuya Brooks? Kasi inisip ko baka mamaya lukuhin lang ako. Hindi mo seryoso Hindi ka yung pa tao. masyado talagang kampante sa kanya na... Yung time na yun. Kaya sabi ko, hindi ko muna i-open up sa kanya. Saka ko na lang open pag sa tingin ko, okay na kaming dalawa, na-settle na lahat, na magiging okay din ang anak ko para sa kanya. So, nung nalaman naman ni Kuya Brooks, di naman siya nagalit?
Hindi, sinabihan pa nga niya ako kung alam ko lang. Pero nakita niya na that before, nung time na yun. Di niya Yung anak ko, alam. Sinabi ko lang na na pamangkin ko. Okay. Pero, nung first meet up ni Kuya Brooks at ni Jerdy, nung alam na ni Kuya Brooks na anak mo talaga si Jerdy, Sinabihan niya ako, kung alam ko lang na anak mo yan, dapat hindi ko na pinauwi. Dito na lang siya sa akin. Yun ang sinabi niya. Kasi alam mo kung bakit hindi ko agad sinabi ni Kuya Brooks yun. Kasi syempre, mga bata pa kayo that time. So ayaw ko na isi-shoulder ni Kuya Brooks yung responsibility ko para doon kay Jerlyn. Syempre, mga baby pa, mga bata pa kayo doon. So inisip ko pa rin na, na mahirap din magiging single mother. So, inisip mo pa rin yung family. So, okay naman siya kay Kuya Brooks. Si Jerlyn, close naman sila ngayon. Talagang, as in, ang turing ni Kuya Brooks sa kanya is anak talaga. Wala namang ilangan. Wala. So, meron bang moment na nagselo si Jerlyn? Kasi syempre, may bago kang mga anak. Kami ni Kalingap Dan. Yung attention mo, ganyan. May time ba na nagsiselo si Jerlyn? Hindi siya ganun. Oo, nakikita masaya ko nga, siya, mabait masaya si siya. Jerlyn. Kahit naman kami ni Kalingap Dan, kasi dalawa lang kami, tapos lagi rin kami nag-aaway at lagi sinasabi, dalawa lang daw kami magkapatid, so that magmahalan. Kaya syempre, pag may bagong kapatid, masaya, mas madami. Thank you. So, bilang stepmother namin ni Kalingap Dan, ano ang nafe-feel mo? May times ba na di okay pakiramdam mo sa amin the way na makitungo kami sa'yo? Siguro nung time na na hindi pa kayo totally kilala, lalo na si mama mo. Pag syempre hindi mo maiwasan din syempre legal. Overthink. Oo, sabi ko, okay lang siguro. Marami naman nag-a-advise sa akin na isipin mo na lang yung mga anak ni Kuya Brooks, Ani Brooks, dito ganyan. Maintindihan mo rin balang araw kung bakit. Pero, kasi ayaw kasi ni Kuya Brooks na makalayo yung loob niyo sa kanya. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya kinakausap din ako ni Kuya Brooks na na mga bata pa kayo, ayaw niya na mapalayo sa inyo. Kaya yung sinasabi ni Brooks, sinusunod ko naman. Pero ngayon na, syempre, malaki na kami ni Kuya. Yung pakikitungo ba namin sa'yo, okay ba siya sa'yo? O minsan parang feeling mo hindi siya okay or di okay yung pakiramdam mo? Naano lang ako minsan kasi syempre gusto ko, nang nandito na kayo, gusto ko ma-feel mo rin na nandito si Papa mo. Gusto ko magkaroon kayo ng bonding. Kaya minsan sinutulak ko yung si Papa mo. Sabi ko, lapitan mo naman si Hana. Minsan kausapin mo, ganun. Ginaganon ko yan minsan pinagtutulakan ko talaga si Papa mo. Sabi niya, naiintindihan mo yan ni Hana. Oo naman. Actually, kahit naman before, sabi nga nila, kung na-feel ko ba na broken family kami. Ako sa akin to syempre di natin alam ang side ni Kalingap Dan sa ganito. Ako talaga, nung bata pa lang, hindi ko pa naman syempre naintindihan, ilang taon pa lang ako noon, naghiwalay sila, kinder pa lang yata ako noon. So habang lumalaki, growing up, hindi naman ako nagdamdam or nagkaroon ng sama ng loob kasi dumadalo talaga si Kuya Brooks. At saka sobrang higpit niya talaga. So parang sa akin talaga, medyo di naman pumabor, pero okay lang din sa akin kasi ang higpit ni Kuya Brooks Totoo yan. So, para kaming sundalo pag nandiyan si Kuya Brooks, bawal ka may sugat, bawal ka nasa labas, basta sobrang higpit po niya. So, nung naghiwalay sila ni Mama, si Mama, di ba, kahit ano gusto namin, sinusunod niya. So, pag wala siya, parang kami ni Kuya, nakakagalaw talaga kami ng Oo. So, nung nagkaroon si Papa yan, kayo, ng bagong family, hindi naman talaga siya naging big deal sa amin. Siguro growing up, may instances lang na naiisip ko pag family day, ano kayang feeling na pagka buo yung family. Pero yun lang. Pero yung nagtampo ako or nagselos ako kasi may bagong family or wala talagang ganun. Kasi siguro na fulfilled din ni Mama Gemma yung yung pagiging magulang niya sa amin. Masaya naman kami kasi growing up din kami ni Kalingap Dan. Kasama namin sa bahay, di ba, yung mga pinsan namin. So, wala namang ganong issue. So, ano naman ang mga bagay na hindi namin alam na ginagawa ni Kuya Brooks para sa amin noon? Mga bagay na hindi alam ni Kuya Brooks? Namin na kumbaga, syempre bata pa kami, yung mga sacrifices niya or mga kinukwento niya siguro sa'yo na hindi namin alam.
Kasi syempre malayo, di ba? Tapos minsan lang magkita. Siguro yung minsan kasi gusto ni Kuya Brooks dumalaw doon, tapos masusurprise na lang kayo na nandoon siya. Oo nga eh. Yung mga ganun siya, no? Tapos, pag wala, lalo na si Kalingap Dan, wala doon, hanapin pa namin yan, kung nasaan, magtanong-tanong pa kami yan. Naalala mo yung time na, andun pa sa ganito, talagang hinanap namin, lugog talaga namin kung nasaan talaga. Nakita namin si Kalingap Dan talaga. Ganun si Ganyan, Papa mo, oo, at saka si biglaan. Papa mo, bigla-bigla na lang talaga yan siya. Walang pasabi, ganun, bigla na lang, magugulat na lang, andyan na pala siya. Ganun si Oo, Papa mo. biglaan siya. So, pagka dumadalaw talaga siya, nasusurprise kami ni Minsan, Kuya. sabi niya, nagkikwento yan siya sa akin. Alam mo ni, pagdating ko doon, tulog si Hana, ginagano ko yung kilikili. Kung anong pinaggagawa, nagkikwento talaga siya sa akin, ganun ba? Tinataas yung kilikili, tapos si Kalingap din daw, kinukulit niya. Oo, ganun si, pala siya. si Kuya Brooks, no? Ewan ko hanggang ay matampuhin siya, no? Dati kasi pagka tumatawag siya sa amin ni Kuya, tapos hindi namin nasasagot. Ay, grabe. Galit na galit siya. Totoo yan. Totoo. So, si Kuya Brooks po ay, dati kapag hindi namin siya nasasagot ni Kuya, nagagalit siya kasi tatawag siya sa amin, mga kamusta. Siyempre, college kami, nasa school, so hindi namin lagi nasasagot. Matampuhin siya. So, Tita Elena, may negative comment ba? O may narinig ka na salita na talagang tumatak sa'yo? Sa inyo or sa mga Yan, sa mga mga basherettes natin na laging nakikialam sa, syempre, kung anong meron tayo. Ngayon, may tumatak ba sa'yo na negative comment? Meron. Yung sinabi nila na akong naging dahilan bakit naghiwalay yung mama papa. Yun ang naging Sabi ko sa sarili ko, basta ako ayoko mag-react kasi wala naman akong nagawa doon against sa family niyo, ganun. So ako ang magsasalita ngayon dun, guys, kasi walang nagsasalita about dito. So just to clear things out, guys, hindi po third party ang reason ng hiwalayan ni Mama Gemma at ni Kuya Brooks. So wag po tayo masyadong nagmamarunong sa buhay natin. Alam natin na tayo, nasa social media, pero hindi po ibig sabihin na nasa social media tayo ay i-judge nyo na ang buhay ng pinapanood nyo, di ba? So nandito lang kami para magpasaya at para tumulong, pero wag tayong manghihimasok sa buhay ng iba. Yun lang po. So hindi si Tita Elena ang reason or walang third party na reason sa hiwalayan ni Mama Gemma at ni Kuya Brooks. Kaya din po siguro si Mama Gemma at si Tita Elena ay talagang walang ilangan kasi hindi naman po sila ang reason, or si Tita Elena hindi talaga ang reason ng hiwalayan nilang dalawa. Kumbaga, asawa na hindi nagkaintindihan talaga, hindi sila compatible kaya sila naghiwalay. So si Tita Elena at saka si Mama Gemma ay sobrang dikit ngayon kasi walang ganong issue sa kanila. So anong nafe-feel mo kapag nakakabasa ka ng mga ganong comments? Ano yung mga gusto mong sabihin pero syempre hindi mo malabas? Kay Brooks ko lang sinasabi na totoo ba yan eh? Kagaya ng na one time na naku, kagaya yung word na kabet na gano'n. Ay, oo. Sabi ni Brooks, huwag mo isipin sila. Isipin mo, yung tayo ngayon. Ngayon, meron tayo sa yun. Sabi niya, matatanda na kami. Gumagano siya sa akin. Oo nga. Matatanda na kami. So isipin na lang, yung kayo nila, Hana, magiging okay kayo. Si Alim yun, maging okay sa mga kapatid niya. Yun ang sinasabi lang sa akin, Kuya Brooks. Sabi ko na lang kay Brooks, naintindihan ko naman kasi hindi naman tayo kilala nun eh. Kaya sabi ko, okay, dinididma ko na lang. Kaya pag may nakababasa ko, dati talaga ako, parang ko na, Brooks, parang ayoko na ng ganito. Kasi tahimik talaga. Kasi di ba, wag tayo magpaka-hipokrito dito, hipokrita. Kahit naman sabihin mo, wag pansinin, hindi natin maiiwasan na masaktan talaga, lalo na pag nabasa natin, di ba? Talagang, lalo na yung mga words nila. Kasi parang the way na husgahan ka nila, or tayo, akala mo buong buhay mo, kilala nila. Kahit ang nakikita lang nila sa vlog is 5 minutes ng buhay mo. Diba? Pero kung husgahan ka nila, akala mo, kasama ka nila sa bahay. So may mga ganun ako nakikitang comments, Tita Elena. Pero ayun nga, parang gusto ko din talagang sumagot. Kasi syempre iniisip ko kung ako ang nasa katayuan ni Jerlyn, tapos ginaganyan ang nanay ko, di ba? Hindi talaga ako papayag. Kaso lang kasi, minsan naiisip ko din, kahit anong explain natin or sabihin natin sa mga taong ganyan kakitin yung utak, di talaga nila maiintindihan. At saka ang mahalaga kasi, tayo mismo,
magkasundo at saka masaya, di ba? Oo, So, di natin kailangan mag-explain sa kanila kasi wala naman silang ambag sa ating buhay. Ganun lang yun kasimple. So, sa karamihan ng mga tao, hindi naiintindihan yung setup na meron tayo ngayon. Pero bakit ikaw, Tita Elena, pumayag ka or okay sa'yo yung ganito? Kasi gusto ko magkaroon ng bonding kayo sa papa mo kasi si papa mo ngayon may edad na. Siyempre, mahaba ba din ang panahon na hindi kayo magkasama. Siyempre, gusto rin ni papa kahit sa ganitong bagay makatulong sa'yo. Siyempre, gusto ni papa mo, naisip kasi ni papa mo, sa work mo, palagi ka pang gabi. Oo. Yun ang inaano ni papa mo na sana dito na lang si Hana. Gusto ko dito talaga siya. Kasi dito naman kuya niya. Aalalayan ko siya. Yun ang sinasabi palagi. Kumbaga, para makabawi. Oo, sabi ko, sige, wala problema sa akin. Kasi tama-tama naman, may bahay naman tayo. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi nga ni papa mo na pansamantala lang daw kayo dito. Sabi ko kay Brooks na walang problema, ibang tao nga napapatira namin. Much more pa kaya kung kaya. Yan palagi ang sinasabi. Nakakatawa din ang mga bashers natin na pagka sariling pamilya ang tinutulungan, ang dami pa rin nilang comment. Pero pag ibang tao, sasabihin naman nila, ibang tao natutulungan, pero sariling pamilya. So yun nga, kahit anong explain natin sa kanila, makikita pa rin nila sa atin yung negative lang. So Tita Elena, ako kasi syempre bilib ako sa iyo at hindi ka sumasagot sa mga ganyan. Si Kuya Brooks pa nga minsan pinipigilan ko pa nga yan. Kaso alam mo yun, naiintindihan ko din si Kuya Brooks kasi 'di ba, actually nakaka-proud pa nga kasi ibig sabihin ganun niya tayo kamahal para nasasaktan siya kapag may nakikita siyang negative comments sa atin. Ayaw niyang palagpasin yun. Kaysa naman 'di ba na nananahimik lang siya, hinahayaan niya lang tayo na ginaganon-ganon. So ewan ko, siguro sa ibang tao hindi nila maintindihan yun kasi wala naman sila sa sitwasyon. Pero ako naintindihan ko si Kuya Brooks kasi kahit ako pag nakakita ako ng ganyang comments, lalo na regarding sa family ko, di talaga kaya na tumahimik. So ikaw, Tita Elena, ano ang boundaries mo? Kumbaga, ano yung wag na wag lang nila ang pakikialaman sa'yo para di ka magsalita or talagang, kumbaga ano yung, yun nga, boundary mo, anong siguro si Alimio lang ang yung mga anak ko, sabi ko wag sana idamay sa mga yun lang ko sa kanila. Wag talaga ang pamilya kasi ibang usapan talaga siya. Ito na lang, last question. Siyempre, kamusta ang buhay mo behind the camera? Kasi kitang-kita ko kung gaano ka ka-supportive kay Kuya Brooks. Kung gaano ka kaaligaga sa araw-araw dahil si Kuya Brooks ay dakilang may kamay. At saka syempre may baby ka, so grabe yung oras mo to the point na talagang lahat ng oras mo na kay Kuya Brooks at kay Ali lang. So, anong sikreto mo? Bakit ganun kahabang iyong pasensya? Kasi sobrang proud ako sa'yo sa nakikita ko kasi sobrang tiyaga mo talaga, sobrang haba ng pasensya mo, sobrang effort mo sa araw-araw. Lalo na pag nung nagpa-feeding kami, napansin namin to ni Deans, na si Tita Elena may hawak na phone, tas buhat mo si Ali. Diyos ko, grabe, talagang superwoman siya, guys. Kaya, ayun po, sobrang sa totoo lang, sobrang proud ako kay Tita Elena. Grabe po ang effort niya. So, bakit ganun, Tita Elena? Paano mo na-maintain yung ganyan na talagang grabe yung effort mo, di ko kayo nakita ever since Kuya Brooks na nag-aaway dahil yan, sobrang hassle na o kaya lang siguro, nasanay lang din ako kay Kuya Brooks din. Oo, nasanay lang. Saka syempre wala naman ibang magtutulungan kundi kami. Syempre iniisip ko rin si Kuya Brooks, syempre ngayon umiidad-edad na siya. Medyo makulit na. Tapos hindi na masyado gaano active siya sa mga gawain. Pero siya dati talaga, grabe, napaka-active ni Kuya Brooks. So, nung umidad siya ng mga 55 ata pataas, doon nag-start parang na siya, parang hindi na siya totally talagang ma-active na tao. Pero yun, lang ako, kung lang ang kaya kong ginagawa, yun lang. Tapos napasalamat din kasi ako kasi nandito kayo. Parang nagkaroon pa ng talaga yung bahay dito. Tapos masaya talaga kami ni Kuya Brooks na nandito kayo. Lalo na dahil
tinanggap niyo si Baby Alim yun. Syempre. Parang sobra-sobra pa sa kapatid. Lalo na ikaw. Lalo si Gemma din, grabe. Parang anak na rin ang turing niya kay Baby Alim yun. Andun, napaka si Gemma, maalaga talaga. Oo, ganyan Tapos talaga siya. napaka-concern kay Alim yun. Uy, Baby Alim yun! Hawis mo naman, halika dito. ganyan Gaganon siya. Tapos sabihin, Len, ganon siya. As in, sabi ko, Makulit din yun si Mama. oo, sabi ko, yun ang nagustuhan ko din kay Gemma kasi kahit ano naman talaga sa sitwasyon namin, andun yung care niya sa amin. Oo, napapansin ko talaga. Siyempre sa inyo, sa kay Kalingap Dan, saka lalo na ngayon, may anak din ako na isa, andun pa rin yung parang kapatid niyo, ang turing niyo rin kay Julie, hinahanap niyo minsan, ganun. Kaya napakaswerte ko dahil kayo ang mga anak ni Kuya Bruce na mababait talaga. Wow. So, ayun lang, no, Tita Elena. Matapang si Tita Elena. Di umiyak si Tita Elena, guys. Si Mama Gemma po kasi talagang mababaw po ang kanyang luha. Di ba? Kahit nung pinrank natin siya, umiyak Yes, siya. totoo yan. Madami nagko-comment na bakit daw hinahayaan namin ni Kalingap Dan si Mama Gemma na nasa ganitong sitwasyon. Saang sitwasyon, guys? Masaya po ang sitwasyon namin. Ako po ay 25 years old, si Kalingap Dan ay 30 years old. Sa buong buhay namin, kasama namin si Mama Gemma. Kung may nakakilala po sa kanya, kami lang po yun. So alam namin pag nasasaktan siya, pag masaya siya, kung tinatago niya po ba ang sakit o nagkukunwari po siya. So alam po namin, guys, na okay kami lahat at yun ang mahalaga. So, ayun lang, Tita Elena. Thank you so much sa shinare mo sa kanila. Yes. Siyempre sa amin. At Thank you din sa lahat. yes, mag-ano ka lang, Tita Elena, huwag tayong susuko. Basta ang mahalaga, masaya tayong lahat dito sa bahay ni Kuya Brooks. Yun lang ang mahalaga, ang off-cam, hindi yung on-cam. So, thank you so much, Thank you po. guys. Salamat. God bless you all.